malinis. Nakakatakot, di ba, pag nakakanood tayo ng mga nararabis na nawawala sa sarili. Wala po ba siyang ano, kung maturukan ako na mararamdaman kung bang manghihina ako o... Aray! Oh, masakit nga siya. Simulan nang magkulitan kasama si Nuit TV. Good morning. Para mas maging handa tayo sa biyahe, papapalitan ko na ng kaha itong motor. Pero itong gilid lang ay sa kabila. Saglit, sara ko muna ito. Magpapalit na tayo ng kaha para umayos-ayos naman yung itsura ng Aerox natin. Kawawa naman eh. Let's go. Tara. Pupunta muna tayo sa shop kay Kuya Justin kung saan ako umorder ng kanang motor ko. Grabe mga pusa, oh. Ano pre? Ha? Nakapag-ipon na. Doon tayo pupunta sa ano, sa pinagagawaan ko sa Moto Haslin, kasi halos nandun na lahat din ang kailangan para sa motor natin. Yun nga, umorder nga ako ng kaha ng motor natin dito lang sa left side, at buti umabot. Akala ko hindi aabot ngayong araw na ito. Kahapon naman tinesting ko yung pinaka charging port natin, ayaw gumana. Kaya ang gagawin ko, ipapaayos ko din doon, tapos change oil at kung ano-ano pa ang kailangan gawin. Bukas makikilala nyo na kung sino yung nagpapunta sa atin sa Ilocos Norte para marating natin yun, no? Condition muna tayo. Ipapakabit ko na rin yung pinakalagayan ng GoPro dito sa taas. Dito, I mean sa gitna, para bukas magamit na natin. Okay. Sir, good morning po. Apa? Okay. So na-checkpoint tayo, kaya kailangan kompleto talaga tayo sa papeles pag tayo ay babiyahe, lalo na pag malayo. Dahil kung hindi tayo kompleto, yari tayo dyan. Thank you, sir. Talaga napakahalaga ng kompleto ang papeles, dahil kung hindi kompleto ay lagot tayo. Kaya mahirap talaga. Alam nyo, itong motor ko, hindi kasi sa akin nakapangalan to. Nung kinuha namin dati to ni Budang, nakapangalan sa kanya. Wala akong trabaho dati kasi. Si Budang merong trabaho sa BPI, kaya sa kanya pinangalan para maaprubahan yung pagkuha ng motor. Pag kumpleto ko kasi sa papeles, kahit saan ka pumunta, wala kang hindi ka mag-aalinlangan. Hindi ka tulad pag kulang. Sama sa vlog. Hoy, ure. Ure. Shout out. Hindi ka tulad pag kulang, konting lang, pag may nakita ka mga traffic enforcer kung saan-saan dyan sa gilid, matataranta ka na o kaya mga pulis. Pwede na ba yung goat mo? Ha? Pwede na yung goat? Pabalik pa lang. Kaya kung gusto nyo magpagawa ng motor sa mga taga Malabon, punta lang kayo sa Moto Haslin. Ilang beses na ako nagpapagawa doon, at talagang masasabi ko na hindi ako mapapahiya dahil magaling yung mga gumagawa doon. Sasabihin mo na lang yung problema ng motor mo, uupo ka na lang doon, maghihintay, tapos okay na. Yung mga pyesa
eh meron na naman doon. Kaya nakakatuwa. Mamaya na yung alis natin na itong 11 PM Ramon. 11 PM yung alis natin. Gusto ko lang talaga mapalitan itong isang gilid para maganda naman sa paningin yung motor natin pag sa kaliwang side. Ang dami kasing napapatingin dito pag bumabiyahe tayo. Iniisip nila ano kaya nangyari. Oh yeah. Balik na sa normal, may pasok na ulit. Tapos na ang undas. Pasko naman ang ating abangan ngayon, Kapaskuhan. Meron na palang may card na yung lisensya ko papel pa din. Dahil nung kumuha ko ng 10 years na lisensya nung nakaraan, papel lang yung ibinibigay nila. So dapat pala nagdala ako ng sapatos para hindi ata pwedeng tingnan natin mamaya pag maaga akong natapos, dadaan tayo sa bayan para maasikaso etong ating lisensya, kasi papel pa lang, kailangan card na. Bait nga ni sir dahil kung sa iba daw yun malamang tinikitan na ako. Hindi ko rin naman alam kasi akala ko magsasabi ang LTO na meron ng card. Yung pala ikaw talaga ang magkukusa na pupunta doon para tignan kung meron na talagang card. So mas maganda nga yun dahil hindi rin natin masabi minsan nababasa lalo na ako pag nakakainom naiihi. Kaya mahirap na, di ba? Wow, usok. Kulay puti naman yung usok niya. Dito na tayo sa Concepcion. Sabi ni Papa kanina may bagyo na naman daw parating, pero hindi pa naman nakakarating ng Pilipinas. Parang tinutumbok pa lang tayo. Wag naman sana. Ganda-ganda ng panahon ngayon. Sana hanggang pagbiyahe natin hanggang pauwi maganda. Kung umulan man, yung normal na ulan lang, di ba? Yung ganun lang sana, pero wag naman may bagyo na napakalakas ng hangin. Si Kuya JP naman paano naman pabiyahe ng Bukidnon, kung di ako nagkakamali. Solo lang din siya ngayon, solo. Siya nga pala, mga kapanalig, yung mga nanonood sa akin, baka pwedeng pakisuportahan din si Kautol. Kasi meron silang challenge ngayon na pina-challenge ni Idol Japper. Sana supportahan natin, panoorin natin yung vlog ni Utol. Nandun si Kuya Boy ngayon, at nandun si paring Kanoy. Ayan. Si Kadede nakita ko rin doon na pumunta. Kaya ayun, suportahan po natin sila. At panoorin nyo po yung vlog ni Kautol para makapasa sa challenge na to. Malaking tulong na po kay Utol yun. I-play nyo lang yung vlog niya. Gusto ko lang din makita nyo kung paano yung preparasyon natin sa gagawin nating biyahe. Kung paano natin ipapaayos yung mga problema ng motor, kung ano yung mga bagay na dadaling ko. Pero sa susunod na vlog na natin yun, pag na ako, yung palis na ako mamayang alas 11, at habang nag-aayos ako ng mga gamit na dadali natin. Sa ngayon, ito muna ang asikasuhin natin, yung mga kailangan maayos dito kay Aerox. Si Aerox na kung saan saan na nakakarating, at sa swertihan ay makakarating na rin ng Ilocos. Kaya ayan, ang Aerox natin nakakasama natin sa lahat ng biyahe, sa lahat ng gala. Kaya yun, malaking bagay sa atin tong Aerox na to. Medyo traffic dito pero yan talaga. Etong shop mga mga kapanalig, mga gusto magpagawa, lang, eto Francis na to, pagkanan ko dito basta dito sila sa sa may silo, sa may tapat ng gasolinahan. Papunta to ng ano ba tinutumbok na ito? Panghulo yan, dire-diretso lang pag kumaliwa.
Makapalitan na lang natin yung shape lang natin nung nakaraan. Yan. May silo. Shoutout pala kay Ninong Kong, oh. Kasamahan ko sa Eagles yan, si Ninong Kong. Ayan nakalagay, oh. Welcome Barangay May Silo. So dire-diretso lang to. Ayan. Nasa left side sila, sa left side. Left side yung pinaka gasolina, yung shop, tapos gasolinahan nasa ano, nasa kanan. Dito, ito, katabi rin ng Clean Fuel, tapos dito sa harap ng Petron. Ito na yung Moto Haslin. Para hindi pa sila bukas. Parang dami nagpapagawa, ah. Ito na yung motor natin, pinasok na dito. Papalitan na yan maya maya. Legit. Maalis na itong mga gas-gas na yan. Yun, ano na rin natin yung... Ano ba tawag yan? Charging port? Oo. Sira kasi kahapon. Milaw-ilaw na siya. Pero parang pinamahayan na nagagamba to, ah. 5 years na kasing hindi nasusubukan. Gumana na, oh. Lupit. Ready na tayo sa biyahe. Okay. Galing. Ano na lang, palit tayo ka tapos change oil. Tapos yung sa... Pa-check lang ako kung okay pa ba yung mga brake. Biyahe kasi ako Ilocos, baka mamaya mawalan tayo ng... Ano? Dayo. Ilang oras yun. Dito yung dalawa, oh. Hindi po babae pinuntan niya na yung paggawa po ng motor. Babae po. Yes. Sa mga asawa namin, nagpapa-change review talaga kami ng... Oo. Ebidensya. Sa motor sila pumunta yan. Ayan, kukuha na ulit siya. Ito, konti pa lang naman eh. Kaya sabi ko, susunod na. Para hindi masyadong mabigat sa bulsa. Ito, may gas-gas din eh. Oh, linis. Kalawas eh. Yan, bago. Tataka yung ano, yung kabilang side ng kintab, yung dito may gulungan na. Ano yung bago natin? Yo, kintab. Bagong isa-semplang, wag naman. Wag naman. Kung gagastisan lang, ano wag semplang? Oo, wag naman semplang, yung ayos lang. Bibigit na ba ito? Wala, tago yan, hayaan mo siya. Tago naman eh. All good. Makinis na para walang nangyari. Ito na yung luma. Ano gagawin ko ngayon dito? Wala na, ano? Pag-iwan na lang ito. Ayos na. I-check na lang yung mga ilaw. Kasi minsan pag ginagawa, nagkakaproblema sa mga ilaw. Kaya dapat i-check talaga. Hi. Thank you. Okay. Tapos na tayo magpagawa. Napalitan na natin yung kaha. Nakapag change oil na tayo. Ano pa ba? Napakabit na natin to para sa GoPro natin. Ano pa ba? Napalitan na yung mga dapat palitan. May mga kulang daw na tornilyo to, mga kapanalig, no. At ngayon meron tayo pupuntahan. Nakalmot kasi ako ng aso namin, yung alaga naming aso, mga kapanalig.
At sabi sa akin ng mga kasama ko kanina, yung mga kagawad ng tansa at kuya natin sa Eagles, na delikado daw kahit merong turok yung aso, basta makagat ka o makalmot. Nagdadalawang isip tuloy ako. Babiyahe kasi ako mamayang 11 PM. Baka mamaya may epekto yung anti-rabies sa magiging pakiramdam ko sa biyahe. Baka mamaya mawala tayo sa mood. Tatanong muna natin sa doktor. May mga case na kasi na huli na umakyat yung rabies sa pinakautak. Kaya natatakot ako. Tama naman yung sinabi nila, kailangan magpa-inject. Si Budang kailangan magpa-inject din yun kasi ang dami ng kalmot nun ng aso. Nung nakaraan, nakalmot naman siya ng pusa. So ayun, pa-inject muna ako. Nasa 1-2 yung pa-inject ng anti-rabies. Kung meron naman kasabay, maghahati-hati daw. Tingnan natin kung magkakaroon tayo ng kasabay. Kung wala, solohin na lang natin. Kesa naman meron tayong iniisip na iba pag nasa biyahe. Akala ko once na pa anti-rabies na yung aso o na pa injection na okay na yun, kahit makagat ka wala nang problema. Hindi pa rin pala safe. So bakit pa bakit pa tinuturukan ng anti-rabies sa mga aso din? Tama ba yun? Kung baliwala din pala kung makakagat o makakalmot. Sa bagay, for safety na rin, para sure. Na maraming salamat kay Kagawad Jolo tsaka kay Kagawad Lupisan. At sa lahat ng gusto magpagawa ng motor doon sa Moto Haslin, ayos. Iniisip ko rin kanina na parang parang binabaliwala ko lang kasi na-inject na nga yung aso meron ng yun nga, napa-injection na siya na para hindi siya mawala yung rabies sa katawan niya kung meron man. Ay. Sige, kailangan sigurado tayo para wala tayong iniisip sa biyahe. Go, 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 go. Dito na tayo ngayon sa dito na tayo magpapa-inject sa Tunsuya. Sabi kasi ni Papa, yung Papa ni Dang, dito siya nagpa-inject nung time na nakalmutata siya ng aso o ng pusa. Yan lang din hirap pag merong kakalaga na aso, hindi mo masasabi. Pag naghaharutan kayo, makakalmot ka niya Si Budang din kailangan magpa-inject nun kasi ang dami niya ng kalmot ng alaga namin. Siyempre bilang dog lover, biglang pet lover, okay lang yun kasi nakakatakot din. Baka mamaya bigla tayong matakot sa tubig Magugulat na lang tayo, nagwawala na ako tapos bubula na yung bibig ko dahil sa rabies. Malapit na naman dito, ito ata yung center. Health center. Pwede kayo mag-park dito. Dito tayo magpa-anti-rabies. May nakakilala sa atin, magpapa-inject lang ako ng anti-rabies. Para makita yung ganda nyo, Nay. Ano pangalan nyo? Mariby Porcelino. Mariby. Ayan po, magpapaano muna ako dito. Salamat. Thank you, sir. May nakakilala sa atin, kakatuwa. May konti lang tayong problema. Hindi pala sila tumatanggap dito ng ng taga Nabotas. Ang gusto ko, magpaturok lang naman kahit may bayad. Ang kaso nga lang daw, puro taga Malabon lang yung tinatanggap nila kasi meron daw binigay nagbigay daw yung LGU ng libreng paturok. Nahanap ko kahit merong bayad, walang problema. So hanap tayo ngayon kahit mga private clinic na nag-i-inject. Biglaan lang kasi talaga to. Kung hindi ako sinabihan ng dalawa kong tropa na magpa-inject, hindi ako magpa-inject. Napaisip din ako mahirap na. Tridor yung Tridor yung rabies. Saan kaya meron? Kailangan makapag-inject na ako bago makaalis para pagbalik ko meron tayong pangalawang session kasi 3 turok daw yan mga kapanalig. So babalik ka ng babalik. So every balik mo magbabayad ka ng 1-2 kung wala kang kahate.
Ganda na ng takbo ng motor natin. Let's go. Sana makahanap tayo. Maaga-aga pa naman eh. Kahit 5-8. Mas mabuti na yung sigurado kaysa naman ay nako sa baka maghulit baka magsisi tayo sa huli. Nag-post ako sa Facebook eh, nagtatanong ako kung baka merong alam yung mga ano natin yan, mga friends ganyan. Yeah. Nababahala kasi ako dun sa mga kwento na yung ilang years na bago umepekto yung pinaka-rubbish niya. Nakakatakot, di ba? Wala kang kaalam-alam yung parang ang okay ng pakiramdam mo ng mga ilang taon, tapos magugulat ka na lang dahil pala sa rubbish. Aruy. Meron daw sa Adelpa sa amin eh. Pila natin. Magpapagawa lang sana ng motor, biglang naghanap pa ng ng clinic. Si Budang kukumbinsihin ko rin yun na magpaturok dahil sobrang dami niya ng kalmot talaga, as in dami niya ng kalmot ng pusa tsaka aso. Nakakatakot, di ba, pag nakakanood tayo ng mga nararabis na nawawala sa sarili, hindi na makainom ng gamot, hindi na rin makaligo dahil sobrang tubig, takot sa tubig. Ako po, nakakabahala talaga yun. Uwi muna tayo. Tapos magbabasa ako sa Facebook kung saan meron. Pag wala, di pagbalik na lang natin, bahala na. Deads kung deads. Ay nako. Sana meron lang dito sa malapit. Sana meron lang dito sa malapit. Yeah. Para hindi na tayo lumayo. Kabing init ng panahon. Tanghaling tapat nag-ano tayo, babiyahe-biyahe, walang mahaba-mahaba. Init. Woohoo! Umuwi muna ako para kumain. Meron naman palang malapit na clinic dito sa amin, mga kapanalig. Kaya bago tayo umalis, may turok na tayo. Si Papa Angel nagpaturok din daw siya nung nakagat nung aso namin nung maliit pa. Wala ka namang mararamdaman pa sa unang turok, normal lang. Pinisip ko kasi may biyahe nga ako mamaya. Baka mamaya makaramdam ako ng yung lalagnatin o sumakit yung braso. Okay lang. Hindi katulad nung mga yung mga Pfizer na tinutusok dati o sumasakit yung COVID-19. Sa COVID Okay, nakakain na tayo. Punta na tayo dun sa may clinic. Buti meron dito malapit lang. Alright. Hanapin na natin yung clinic na yun. Nasa kanto lang daw eh. Adelpa. Pagtanong na lang natin dito. Saan ba yung clinic na yan? Sa kanto lang. Kaya saan dito yung clinic na nag-ano ng anti-rabies? Di Guzman, ho? Adelpa raw eh. Ha? Opo. Sige. Salamat. Saan?
Ah, dito? Sa may clinic Ah, ito. Okay. Brother Louie. Oy, dito pala. Paturok muna tayo para tumagal ang buhay. Ate Reggie. Hello po. Ang usual dose talaga kasi ng ng anti-raps, day 0, tapos day 3, and day 7. Opo. Ngayon, i-adjust na lang natin siya. Gawin natin siya day 0, day 7, and then day 14. Oo, kasi may biyahe po ako sa Ilocos, baka mga ang balik ko nasa 11 pa netong month na to. So after mga 7, ngayon, tapos by anong araw ng Monday, the Apo. next Monday ulit. Oo. Nasunod na Monday ulit. Every Monday Okay. siya. So kailangan makabalik po talaga ako sa araw na 'yon. Kailangan talaga kasi pag wala, prophylaxis lang yun. Ang usually talaga pagka ganyan. Actually, ang dami mga tama, dapat may Eric lang yan eh. Kasi ang daming tama eh. Oo. Ilang siya. Ayan, oh. Saka medyo malalaki talaga So, siya. laki pa. So, usually naman talaga pagka mula ulo hanggang leeg, kailangan ka ng Eric. But since Oo. depende rin kasi sa exposure sa Oo. rabies. Siyempre, medyo nakakatakot din eh. Tsaka alaga naman namin mismo yun, hindi naman lumalabas. Oo, kaya lang kasi siyempre yung laway kasi nila nandun. Oo nga po. Sige po. Gawa lang sa mga record. Ganun. Opo. Medyo natatakot ako kasi takot ako sa karayom. Let lang. Sige po, sige po. So, yun ay naalala ko kasi baka mag-enjoy ako sa biyahe. Pag kailangan Monday po, nandito na ako talaga. Hindi pwedeng Tuesday. Hindi. Sobrang na. Ilan taon ka na? Ano po, 33. Hindi pa ako sure sa edad ko. Street address. Champaka. 33 lang. Oo. Huwag mo pa, baka patandain mo pa eh. So, yung kailangan talaga makabalik ako ng bahala na. Basta mahalaga, maturukan tayo ng panguna. Ngayon, one shot ng anti-rabies, one shot ng anti-tetanus na. Wala pong one shot ng Alfonso. Bawal ang alak ng 24 hours. Bawal pala alak 24 hours. Okay, okay po. Wala po ba siyang kung maturukan ako na mararamdaman ko bang manghihina ako o Hindi naman iinit siya. yung For the katawan ko? meantime lang, medyo yung especially anti-tetanus kasi minsan nagpapantal siya or nagpupukol siya. Pero Okay. hot compress lang yun. Okay. Normal reaction lang yun ng muscle na. Opo. So, biyahe ako ng mga 10 hours ng motor ko. Kaya yan, hindi naman siya nakakalaman. Sige po, sige po. Siya mabigat sa balikan, hindi siya nakakalaman. Okay po. Thank you. Alam ko may one shot ng gin niya ako isa. Dito ako pala kadalasan? Ah. Ayaw ko lang nalaman. Jason, di ba? Oo. Ano po ba yan pag na-kompleto na kahit makagat ka na ng wala nang problema? Oo, kahit hindi ka na magpa-injection, tatandas ka na kung natama ka sa leg hanggang sa ulo. Or kaya pa naman, kagat nila kasi pero sobrang laki kung para kanila pa. Pwede pala ako mang-away ng aso pag na-kompleto ko For to. 1 year, pwede ka magpa-one booster shot. Para continuous yung antibody sa katawan. Ano yung bawian yung aso? Yari ka sa akin. Anong aso ba yung nakakagat sa'yo? Ano po ano lang siya, aspin. Pero naturukan na naman po siya ng anti-rabies. Ang problema, marumi kasi yung kuko nun, hindi pa nakapag-pedicure eh. Kaya kailangan tayo. Hindi, tsaka rin kasi yung although may vaccine sila, may rabies pa rin naman. Kahit ang tao may rabies din naman. Okay, opo nga. Tapos pusa din. Kaya si Budang kailangan pa natin, sasabihan ko nga yun na siya na pusa. Hindi na po masakit to, no? Hindi naman. Buti ka may malapit dito kasi nga pumunta ako kanina dun sa Malabon. Hindi sila tumatanggap ng Buti may private na pwede tayo magpaturo. Hirap na may iniisip sa biyahe na baka mamaya. Totoo po ba yan after 17 years or tsaka umaakyat yung may nabalitaan ka? Years? Hindi kasi, years kasi bago mag-accumulate yung rabies virus, hindi mo agad makikita yung symptoms niya. Meron mabilis, meron naman hindi. Pero syempre, para sa sa anxiety mo. Oo nga, oo, para... Kasi Tama. minsan pag makaramdam ka ng konting giniginaw ka, Yun nga. nalama ka may rabies na, Parang giniginaw nga ako ngayon eh. Ang bilis naman. Sige. Left. Left mo na sa tetanus.
tusok hindi masakit, pero pag pumasok na yung gamot, yun medyo na Yung pag naramdaman na yung liquid, kinabahan ako bigla. Grabe, saan ko nang i-inject dito? Bahala na po kayo. Aray! Wala ka pang sir. One, two, three. Oh, medyo masakit nga yung ano, pagpasok nung... Shake mo po yung palikot. I can feel it po. Yeah. Hindi ganun lang. Ganun lang. Akala ko sasakit. Yung katawan mo. Iyo. Di ba wala na tayong iniisip? At least, Yung mga sugat mo po, applyan mo siya ng Mupirocin ointment, ha? meron po kayo dyan? Meron. Sige po. Medyo nagtutuyo naman na siya. Hindi na kailangan ng antibiotic na oil. Sige po. Para malakas tayo sa biyahe. Anti-rabies na po. Ito na yung anti-rabies. Ito po, ma-kirot po siya talaga. Makirot talaga yan? Pag pumasok na siya sa Iba pa pala yun. Oh, Diyos ko. Patato ka ka eh. Sabagay. Takot eh. Ako. Ito, net lang ng karayon. Gauge 25 lang. Takot ka. Oh, masakit nga siya. Shake mo po ulit. Ibalik mo. Ang sakit nga. Sakit nga? Tama siya namin, masakit nga. Kasi dito, wala naman ako. Baka pag-drive kaya ako dito. Alright. Balik mo po sa November 11 sa Okay. Sorry. Let's go. Tapos na tayo magpa anti-rabies at tetano. Pabalik na lang tayo sa date na sinabi ni Ma'am. Ano po ulit? Ano niya? Ma'am G. Alright. Tumitibok ka. Ito yung papel mo ha. Tapos na tayo sa first dose mo ng anti-rabies at anti-tetanus. Ito pag natapos mo siya, 2 years kang may immunity sa tetanus mo, natako ka, nasugatan ka, hindi mo na kailangan magpa-inject ulit. Ito pag matapos mo, may 1 year kang immunity sa rabies. So let's say makascratch ka ulit, makipagaharo kang ulit sa aso mo, mapagbagulang ka sa kanya. Dagdagan pala kapangyarihan ko sa sa mga kalawang tsaka sa rabies. Pag natapos mo yan, pwede ka na makipagkagaro sa aso. Pwede na. 1,560. Okay, 560. Ito na ang reseta. Ay, reseta. Ito palang mga schedule ng ating pagbalik dito. Thank you po. Thank you. Nasaan yung mga aso? Ay, hindi pa pala. Hindi pa tapos. Isa pa lang kailangan, dalawa pa pala. Tapang ko na sa aso no? Ay, salamat. Malapit lang dito. Yung mga taga-Tansa, pag naghanap kayo ng clinic na yung talagang gusto nyo na magpaturok, dito lang sa may Adelpa. Malapit lang. Ayun, ito. Ayan, kay R6 Medical Clinic. Dito lang yan sa Adelpa. Diretso lang. Thank you. 183 Adelpa Street. Ayan, thank you. Oy, shout out. Okay. Tapos na ang ating problema. Diretso na ang ating pag-aayos ng mga gamit para sa ating biyahe ngayon. Naturo ko na tayo. Nasaan yung mga aso't pusa na yan? Wala na tayong intindihin. Sa mga ganong lagay ay di bali nang gumastos, no? Basta alam mong save ka naman, na wala kang intindihin na baka mamaya meron ka na palang rabies sa katawan, hindi mo alam. Malaking yan,
Malaking problema. Uy, pre! Malaking problema yan. Okay. Ito tayo. Uwi muna tayo. Pasok ko muna yung motor dahil magsisetup na tayo. Wow! Masakit yung ano ha. Masakit yung turok ng anti-rabies na yun ha. Yes, yung tama. Mission accomplished. Mag-ready na tayo ng gamit. Shhh! Huwag mag-away. Huy! Kalina, ano ka ba? Pasok. Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV.